and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong DJ Kuya Father. Nagbabati sa inyo ng Happy Valentine's Day sa lahat ng mga lovers, sa lahat ng mga mag-asawa, sa lahat ng nagpaplano na tanggapin si Kristo sa kanilang relasyon. A Happy Valentine's Day. Nalalapit na naman ang Kwaresma sa darating na Pebrero 22, Ash Wednesday, Miyerkules ng Abo. Umpisahan na naman natin ang Kwaresma, paghahanda, pagninilay-nilay ng ating buhay, na sana ay tuluyang makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan, matalikuran natin ang ating lumang buhay, at manumbalik tayo sa Diyos. Napakasarap, mga kapanalig, na kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Diyos, magkakaroon din ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sa darating na Miyerkules ng Abo, umpisahan natin ang ating muling pagbabalik sa Diyos. May munting katikismo tungkol po sa Lenten season o Kwaresma. What forms does penance take in the Christian life? Penance can be expressed in many and various ways, but above all, in fasting, prayer, and alms-giving. These are and many forms of penance can be practiced in the daily life of a Christian, particularly during the time of Lent and on the penitential day of Friday. Kaya din inaanyayahan ang bawat isa na tayo ay patuloy na magdasal. Ang dasal po, mga kapanalig, ito ay ang pagkikipag-usap natin sa Diyos. Na kung ano man ang ating saloobin, mga kahilingan sa Kanya, mga petitions, mga prayer intentions, at lalong-lalo na ang prayer, ang dasal sa pagbabago ng ating sarili, pagbabago ng ibang tao, pagbabago ng isang bansa at pamunuan. Ito ay isang elemento ng Kwaresma. Fasting. Ang pag-aayuno, isang sakripisyo. So during this time of Lenten season, we are asked to sacrifice. Hindi naman sasabihin natin na mabigat ang sakripisyo
Dahil gusto natin sa ating buhay ay magaan ang ating buhay. Convenient tayo. Ayaw natin ng mga sakripisyo. We don't want inconveniences in life. But in this particular season of the year, of the liturgical year, the church asks us to provide ourselves with sacrifice. Because through this sacrifice, we are able to cope up many things in our Christian life. Problems can be solved. Trials can be endured. Failures can be clothed with successes in life. Even pain can be changed into joy, because it is in our nature the joy of Christ. Kaya mga kapatid, isa pa, prayer, fasting, and almsgiving. Gumawa rin tayo ng mga kawang-gawa, almsgiving, paglilimos sa mga mahihirap, pagtulong sa kapwa. Alam po natin na isa sa mga Filipino tradition, nasa kultura din natin, ang pagiging bukas palad natin sa ibang tao. Lalong-lalo na yung mga gipit, mahihirap, pobre, at may matinding pangailangan. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, let us take into our hearts, let us practice in our Christian life this coming Lenten season, prayer, fasting, and almsgiving. So let us continue to become witnesses of Christ in the world of today, wherein there are so many distractions in the world of today, that they are drawing out us away from our nature, being Christians, being followers of Christ, who is a great model of all values. So let us take into consideration this Lent 2012 to provide first our own selves with a change of heart. Let us convert first our own selves before converting the others. Let us evangelize first our own selves before evangelizing others. So let us help one another during this time of Lent, that we will become a holy people of God. May God bless us all. And once again, a happy Valentine's Day to all.